May dalawang mukha ang bawat isyong may epekto sa buhay ng mga Pinoy. Kalimitan, nananahimik lang tayo. Pero ngayon, may pagkakataon tayong makialam at umaksyon. Ang debate tungkol sa Responsible Parenthood, Reproductive Health and Population and Development Act of 2011 o mas kilala bilang RH Bill ay uminit mula pa noong isang taon. Para mas lubos ninyong maunawaan ang ating pagdidibatihan ngayong gabi, panoorin nyo ang BTR na ito. The Reproductive Health Bill is almost done. Pinagdedebatihan. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Protect the mother and the children. Pabor I appeal for the bishops to stop getting involved in politics. o kontra ka man. Sana hindi utos ng kawang at isusundin kundi ang utos ng Panginoon. Wala nang mas kontrobersyal pa sa RH Bill o ang Responsible Parenthood, Reproductive Health and Population and Development Act of 2011. Sa datos, pang-12 na ang Pilipinas na may pinakamalaking populasyon sa buong mundo, bagay na ikinakabahala ng pamahalaan. Maliban dito, taon-taon, kalahati sa kabuuang populasyon ng kababaihang nabubuntis o 1.43 million sa mga ito, hindi planado. Kaya't ang gusto ng mga nagsusulong ng RH Bill, bigyang opsyon ang sino man na gamitin ang modernong pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya. Pero dito rin nakasentro ang pagbabatikos sa naturang panukalang batas. Immoral, anti-life at panganib umano sa mga kababaihan ang hatid ng RH Bill. Pati ang pagtuturo ng sex education sa grade 5 hanggang 4th year high school tutol ang marami. Sa kabila nito ang mapait na katotohanan. Humigit kumulang sa 480,000 babae ang namamatay taon-taon dahil sa abortion. At bagamat mayorya ng Pilipino ay pabor sa RH Bill, aminado ang marami na hindi pa nila nabasa ang batas na ito. Mahigit sa isang dekada nang nakatambak sa Kongreso ang RH Bill. At habang patuloy ang debate sa isyu na ito, maraming tanong ang kailangang sagutin. Sino ba dapat ang magdikta pagdating sa reproductive health o maging sa dami o laki ng kanyang pamilya? Ang gobyerno, ang simbahan, ang individual, at higit sa lahat, RH Bill, kasalanan ba? Kilalanin natin ang mga nagdidebate sa gabing ito sa panig ng naniniwalang kasalanan daw ang RH Bill mula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, si Bishop Deogracias Iniguez. Bishop Iniguez, bakit po kasalanan ng RH Bill? May 30 segundo po kayo para sagutin ang tanong. Nais ko lamang liwanagin sapagkat maaring ito ay magdulot ng mga maling impresyon. Ang RH Bill ay may nilalaman ng mga labag sa mga moral na kautusan na kinikilala ng simbahan. At sa gayon, ito ay masasabihan nating objectively makakasalanan. No? Pero not necessarily basta ikaw ay kumapit dito, ikaw mismo ay may kasalanan. Iba na yung sige. At sa panig naman na nagsasabi na hindi kasalanan ng RH Bill mula sa Philippine Association of Bible and Theological Schools, si Bishop Rodrigo Tano. Bishop Tano, bakit po masasabing hindi kasalanan ang RH Bill? May 30 segundo po kayo para sagutin ang tanong na yan. Sana yung nagsasabi na kasalanan o hindi kasalanan ay they studied the bill itself, no? Ako binasa ko kagabi at kaninang umaga at pangkalahatan, ano, it's very humanizing, concern sa welfare ng mga tao, mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga marginalized, yung mga nakihirap, yung disempowered, mga women, mga children, mga poor families. So it's not simple. Ang ikalawang miyembro na kontra sa RH Bill mula sa Imam Council of the Philippines, si Imam Alim Said Ahmad Basher. Ginoong Alim,
para po sa inyo, bakit po kasalanan ng RH Bill? May 30 segundo po kayo para sagutin ang tanong. Kami po mga Muslim, we have a universal constitution, the Quran, which I have a copy of this. Itong Quran ito ay human guidance at saka para sa mga Muslim ay constitution. At ito po ay salita ng Allah. At nandito po sa Surah 17, which means chapter 17, verse 31. It says here, La taqtulu awladakum khasyata imlakin nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ibig sabihin yun, do not kill your children for a fear of poverty. Alright. We provide them and to you. Okay. At muli naman sa panig na naniniwala na hindi nga kasalanan ng RH Bill, si Pastor Ray Sison. Pastor, pakisabi po sa amin, bakit nga ba hindi kasalanan ng RH Bill? Yung isa sa pinaka-quoted na verses sa Bible sa Genesis chapter 1, go forth and multiply, fill the earth and subdue it, says that we must take responsibility for the care of the earth. And we're responsible especially for the prime of creation, we who are made in God's image. And health and welfare in all its aspects, physical, social, and spiritual, is necessary. The bill does not coerce. The bill upholds the exercise of human rights to the access of human reproductive health. It prohibits abortion. So it is necessary so that we could help our impoverished Filipinos, especially who don't have access to reproductive health otherwise. Maraming salamat po. Ang ikatlong miyembro ng mga maniniwalang kasalanan ng RH Bill mula sa Family and Life Ministry, si Reverend Father Melvin Castro. Reverend Father Castro, 30 seconds po. Malalim ang katanungan kung kasalanan ng panukalang batas o hindi sa pagkatao ang nagkakasala. Ang kasamaan ng panukalang batas ay magiging okasyon siya ng pagkakasala ng tao at ng sambayan ng Pilipino. Mantakin ninyo, uutusan tayo, ipopromote ang contraceptive. At karamihan sa contraceptive, kikitilan ng buhay na naroon na sa sinapupunan, yung abortifacient na sinasabi. Kaya kami, simbahang Katoliko, kasama mga Hudyo at mga Muslim, naniniwala, kailangang ibasura ang panukalang batas. At para naman mabuo ang panig ng mga naniniwalang hindi kasalanan ng RH Bill mula sa Canon of the National Cathedral, Iglesia Filipina Independiente, Reverend Father Henry Hanyola. Reverend Father Hanyola, bakit nga po hindi kasalanan? 30 seconds lang po. Kahapon, 2 ulit kong binabasa yung RH Bill. Wala akong nakitang masama dito. At kung sasabihin natin na kasalanan tanging ang Biblia lamang makapagsasabi na mayroong kasalanan dito, sa aking pagtingin, wala pong kasalanan because the IFI believes that contraceptives is not a sin biblically and theologically. Wala pong kasalanan doon. Walang ipinagbabawal ang Diyos na Katulad na sinimulaan natin noong unang debate natin sa divorce, Luchi, tunay na aksyon ang ating ibibigay dahil hindi lamang mga pabor at kontra ang kasama sa mga ating debate, pati ang grupo ng mga wala pang posisyon sa isyong pag-uusapan ay ating tutulungan na makapili ng panig bago matapos ang ating debate. Ilan kaya sa kanila ang papabor at kontra sa RH Bill? Malalaman natin yan maya-maya lang. Sa bawat pagtatapos ng debate, may isang tanong na kailangan sagutin ang grupo ng undecided. Gagamit sila ng ARS handsets. ARS basically stands for Audience Response System. So, ang ginagawa nito is you ask a question to an audience and then with the use of these devices, they answer through polling. So, for us to vote, kuha lang tayo ng keypad and then let's press the appropriate answer to the question. And then, let's close the polling. There you have the results. You can change your answer as many times as you want as long as na yung polling natin is still open. Yung results, 2 seconds. So, nakapasok na lahat ng sagot. 1, 2, results. Hindi siya po pwedeng dayain dahil ang isang keypad nakasign sa isang tao and this keypad only works with one specific receiver. So, hindi mo siya po pwedeng ma-manipulate in any case. Dahil kung ano lang yung pinindot ng audience, yun lang yung papasok dito sa system.
Ang boto ng undecided group ay boto lamang ng randomly selected audience sa loob ng studio. Para sumali sa debate, maaari kayong bumoto sa pamagitan ng text. Sagutin lamang ang tanong, pabor ka ba sa RH Bill? Oo o hindi? I-type lamang ang vote space hamon space ang sagot, oo o hindi, at isend sa 2346. Maaari rin kayong maki-live chat o bumoto gamit ang internet. Mag-log on lamang sa interaction.com/rh-bill-debate. Sa pagbabalik ng News 5 Debate Hamon sa pagbabago, wala nang awatan sa pagtatalo ng bill, ng RH Bill. Kasalanan ba? Matuto na sa mainit na debate, Mare. 6 na ang anak ni Gina, isang labandera nang matuklasan niya ang family planning. Nahirapan ako dahil siyempre sa dami nila kung paano ko itataguyod nga sila. Pero ang kanyang asawa na si Alex, tutol dito. Sabi ng pare, umayo po kayo at magpakarami. Ayun, tinesting ko po yun. Kaya dumami po lahat yan. Makadiyos po ako ng araw. Ay, yung panahon yun, nagsasagutan kami tuwing magsasabi ako sa kanya na magpa-family planning kami. Siya ang ayaw. Kaya kaysa mag-away kami ng mag-away, hindi ko na lang sa kanya yan sinasabi. Pero nang matuklasan ng kanyang asawa, itinigil din ni Gina ang pagpunta sa health center para magpaturok ng injectable. Ang resulta, ang paglobo ng kanyang pamilya. Sabi ko nga sa asawa ko ay, pag nagbuntis pa ako, gusto ko mamatay na lang ako, ayaw ko na. Pero mo, kargo ko sila lahat. Isa lamang si Gina sa 83% ng mga may bahay sa bansa na ayaw nang magkaroon ng dagdag na anak. Kaya naman ngayong 12 na ang anak ni Gina, napilit niya ang kanyang asawa na gumamit ng natural na paraan ng family planning. Ay, magsisiman ako huli na. Marami na sila eh. Sabi ko nga sa sarili ko, ibabalik ko yung pag-ano kasi alam ko manganganak pa ako. 41 pa lang yung asawa ko eh, 40 ako. Sabi nga dyan ng iba, dadami pa yung anak mo. Ay Diyos ko, ayaw ko na po, sabi ko. Ayon sa isang pag-aaral, kung gagamit ang kababaihan ng makabagong paraan ng contraception, mababawasan ng 800,000 ang hindi planadong pag-aanak kada taon. Mababawasan naman ng 250,000 ang induced abortions, habang 200,000 naman ang mababawas sa bilang ng spontaneous abortion. Kung maaga namin naanuan yung family planning na yan, baka maaari pa hindi sila dumami. Kung tila huli na ang lahat para kay Gina, may pag-asa pa kaya ang ibang kababaihan na nagsisimula pa lang magkaroon ng pamilya? Nagbabalik ang News 5 Debates hamon sa pagbabago. Sa segment na ito, mas pag-uusapan pa natin ng malawak kung kasalanan nga ba ang proposed RH Bill. Bukod sa ating mga panelista, makakasama rin natin sa diskusyon ang mga mag-asawang sina Lander Vera Perez at Regine Tolentino. Pero kung mapapansin ninyo, mas magkahiwalay po sila ng upuan. Si Lander ay nakaupo po sa panig ng pro-RH at si Regine naman ay undecided pa ngayon. Hindi kayo magdidiboto. William Iniges, bakit po yung sinasabi na kasalanan? Pag-usapan po natin ang mas malawakan yun. Bakit po kasalanan ang RH Bill? Ang RH Bill ay merong mga provision. Hindi naman yung kabuuan ito, sapagkat lalong-lalo na ngayon, nadagdagan pa ito ng 5 integrate doon sa bill. Ano po yung mga provision na sa tingin nyo ay kasalanan? Laban sa moral law. Ang morally objectionable for the Catholic Church ay yung paggamit ng artificial contraceptives. Bakit po kasalanan ng artificial contraception? Sapagkat ang artificial, by the very fact that we call it artificial, ito ay parang sa aming pananaw sa morally, ang Panginoong Diyos mismo ang nagtakda ng mga elemento that will lead para sa procreation. At yun yung dapat na isaalang-alang, dapat na gamitin ng mga mag-asawa para sa kanilang desisyon sa pagkakaroon ng mga anak. Ngayon, sa pamamagitan ng paggamit nitong artificial contraceptives, ay kanilang kinokontra na yung
kaayusan na inilagay ng Panginoon The natural doon, order of natural, things. para sa pagkakaroon. Oo. Bishop, okay. Yung po bang pinagbabasihan ninyo nung moral law ay Biblia rin ho? Ano? I assume. Kasi ho, pinapangatawanan niyo po ang simbahang Katolika. Sa kabilang panig naman, Biblia rin ang kanilang ginagamit bilang basihan para sabihin na hindi raw kasalanan ng RH Bill. Bakit po tayo nagkakatalo dito samantalang iisa lang naman ang Biblia ang ginagamit ng mga Katoliko at ng mga Protestante? Tawagin na natin. Ang katawan ng lalaki at ang katawan ng babae are so created that magkalik sila dapat magkaanak. Okay? So, yan ang natural law in a very short explanation. No? And then they also say humanity na itong dalawang main functions of marriage, procreative at saka unitive, ay dapat hindi magkahiwalay. The inseparability of the two functions. Pero, I don't know to what extent si Father Iniguez can absolutize that kasi kung menopause ka na, separated na yan. Kahit natural family planning, you also are preventing the procreative function. And then, it's very unnatural na when a woman is very fertile at gusto niyang makipagtalik sa kanyang asawa, you're preventing her. It's very unnatural. Gusto ko malaman kung anong sagot ni Bishop Iniguez dun sa point ni Bishop Tano na unnatural nga naman at some point, and in many cases, na magsisex kayo hindi dahil para manganak. So, ang sexual intercourse is an expression of love. But at the same time, it is also procreative. Sapagkat ang layunin ng Panginoong Diyos ay sa pag-iibigan ng mga mag-asawa doon magmula ang buhay. Pero ito ay isa ring responsible decision na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Bakit po? Imam, kayo po. Sa aming mga Muslim, ang pinakabatayan namin itong Quran. Kung ano nasabi sa Quran, talagang hindi kami susuway. Ayun nga, nabasa ko kanina yung sinabi ko, latak tulad, wala na kung ibig sabihin yung, huwag ninyo patayin ng inyong mga anak. Ibig sabihin niyang patayin nyo, ang nandun na sa loob, tapos magamit kayo ng mga contraceptive. Paano lang pinatay mo na yun? Kasi sinabi niya, huwag mo patayin yun, narzuko maiyakom. Kami ang Pero sinasabi, kung nag-menopause na po, kung nag-menopause, bawal na ba ang sex pag menopause na? Hindi naman. Kasi po, hindi na po pang procreation pag menopause na, syempre. Hindi naman kasi, kaya community na lang yun at enjoyment. Hindi bawal sa amin yun kasi talaga, lilikha ang babae para sa iyo. My wife, nandiyon siya. Yes. Masaya pa rin kami. Reverend Hanyola, baka gusto niyo mag-komento dyan. Kung ating titingnan o babasahin, mismo si St. Paul sa kanyang unang sulat to the 1 Corinthians chapter 7 verse 3 to 5, babasahin ko lang, kahit yung 5 lang. Huwag kayong magkait sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang may ukol ninyo ang panahon sa panalangin. Pagkatapos magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapipigil. Tama. So, ibig sabihin doon na ang sex ay a gift of God. Hindi kasalanan ng mag-asawa na mag-sex anytime. Anytime. Kung ito ay Father Castro. Karapatan po talaga ng mag-asawang nasa loob ng sakramento ng kasal, anytime gamitin yung kanilang giftedness ng sexual intimacy. Yun po precisely ang sisirain ng contraception. Dahil ang magiging tingin nila sa isa't isa, wala ng procreation, yung pleasure part na lang. Genesis 38:1-10. Ando doon po si Onan. Si Onan ay mayroong sa batas po ng mga Hudyo Israelita, kailangan mapangasawa niya yung nabiyuda ng kanyang kapatid. Ayaw niyang magkaanak eh. So ang ginawa niya, tinapon niya ang kanyang similya sa lupa. So yun ay contraception. Ito po ay nasa Biblia. Ano po ang ginawa ng Panginoon kay Onan? Kinitil ang buhay. Nagalit. Pastor Silva, sagutin niyo nga po yun. Sige po. Okay. Pastor Silva, sagutin niyo po yun. Ano po ba? Kasalanan po ba yung ginawa niyang pagtapon niya ng similya niya? Kasalanan ni Onan dahil hindi niya tinupad yung kanyang tungkulin
sa kanyang kapatid na bigyan... Hindi dahil sa tinapon niya ang similya niya. Yun ba Hindi dahil tinutukoy ko? tinapon niya per se ang kanyang similya o gumamit siya ng contraception, kundi hindi niya ginawa yung kanyang tungkulin sa kanyang kapatid na bigyan ang kapatid niya ng Okay. Father Castro, ng sagot heir, niyo yun. ng tagapamana. Hindi raw niya ginawa yung tungkulin niya. Precisely po, hindi niya ginawa ang tungkulin niya magkaanak doon sa babae dahil tinapon niya nga ang similya niya. Ang galit ng Panginoon, hindi dahil sa contraception. Which is, pag ginamit natin yun, pati ang artificial, pati yung natural contraception, ay hindi rin natin pwedeng gawin. Isang bagay na pinapalit sa inyong pananaw ay hindi naman kasalanan. Ano ho? Ang pinupunto naman po, okay. So ang pinag-uusapan natin dito, para po dun sa mga nagdidesisyon pa lang, ay ang pinupunto yata ng Catholic Church dito ay ang sex ay para sa enjoyment Procreation. at procreation. Sa maraming sabi, kailangan nanganganak kayo tuwing mag-sex kayo or dapat open kayo mga anak. Ang sinasabi naman nila ay hindi necessarily, no, pwedeng enjoyment. Tama ho ba ako dito? Pwedeng sa enjoyment lang dahil sa intimacy ng mag-asawa. Tama. Ano naman ang masasabi nyo doon sa sinabi ni Pastor Castro, ni Father Castro, na hindi nga naman natural precisely ang pagtapon ng similya o ang withdrawal at sila po ay consistent sa bagay na yan? Well, una siguro, interpretation po yung ang unitive at procreative aspect ng human sexuality ay hindi mo pwedeng ihiwalay. Kasi there's one book in the Bible that just talks about the unitive aspect of sexuality with no mention whatsoever of the procreative aspect. And this is the Song of Songs. Sige. Okay, pansamantala nang bibitinin muna natin ang mainit na usapang ito matapos marinig ang magkabilang panig. Nais nating malaman ang iniisip ng ating undecided group. Ito ang aming tanong sa inyo. Sa isyong ang RH Bill, kasalanan ba? Press 1 for oo, press 2 for hindi. At ang naging resulta ng kanilang boto. Okay. Wow! Talagang right down the middle. Split. Split decision ko dong. At sa pagbabalik ng hamon sa pagbabago, sino nga ba ang dapat magdikta pagdating sa reproductive health? Ang gobyerno ba, ang simbahan, o ang individual? Alam ka, kapatid. Hindi na uso ang ignorante, pare. Matuto na sa mainit na debate, pare. Tapos makinig. Okay, sa bahaging ito, magbibigay daan po tayo para sa audience natin magtanong sa ating panel. Ang sa ating paksa sa bahaging ito, sino ba ang dapat magdikta pagdating sa usapin ng reproductive health? Ang gobyerno, ang simbahan, o ang individual? O kayo? Okay. Yes. Simulan natin sa panig ng mga laban sa RH Bill. Hindi po daw makakapasok sa Kingdom of Heaven ang gumawa ng premarital sex at ng adultery. At ayon din sa pananaliksik ng pinakamagagaling na siyentipiko sa buong mundo. Nobel Prize winner po siya, si George Akerlof, at isa pong Harvard AIDS director. Meron po silang separate studies, napakalawak po yung pananaliksik nila. Nakita po nila isang dato, conclusion na pareho. Ang sabi nila, pag nagpalaganap tayo ng contraceptives, yan ang gusto ng RH Bill, magpapalaganap din ang premarital sex at extramarital sex. Okay. Sige, Bishop, Kaya nga po tungkulin ng simbahan na pangaralan ang kanyang mga miyembro na ang sex is only intended for the married couples. Yeah. Married couples lang. Kaya kung mayroon mang nangyari na mga fornication sa member ng simbahan, may pagkukulang yung simbahan. Okay. Okay, tanong naman sa side ng pro-RH. Ito pong tanongin kay Bishop, Father Melvin. Yan. Kasi kapansin-pansin po sa pag-apoy ng debate ng RH Bill, ang tumututol na simbahan ay pinangungunahan ng lalaki na pinagbabawalan po mag-asawa at mag-anak. Samantala, ang mga simbahan naman na sumasang-ayon sa RH Bill ay yung mga leader simbahan na nakakaranas magpamilya, magbigay ng baon sa mga anak, magmahal sa kapwa-asawa.
Hindi po ba kung kayo mag-asawa na at magkaroon ng anak, maunawaan nyo na po ang pagpapano ng pamilya? Okay. Correct ko lang po. Ang sinasabi nyo, hindi sila, wala silang karanasan. Correct. Wala silang karanasan. Okay. Correct ko lang Father po. Castro daw ang Ito sasagot. po ang simbahan din sa likod ko. At mga may asawa at anak po yan. So, hindi po tama na nagkataon po sa simbahang Katolika Romana, may disiplina po ng celibacy, no? Pero po, ang pinagbabatayan natin ay ang moral principles, ang natural law, at ang Biblia, ang salita ng Diyos. At iyan po ay immaterial kung nag-aasawa o hindi yung nagsasalita. So, ang sinasabi nyo ay hindi naman ho ang pari ang nagsasabi niyan, kundi ang simbahan mismo, binibigkas lang po ng pari, kinakatawan lang. Sa amin naman mga Muslim, ay yun nga, nagpaparami kami. Kung tutusin talaga, allowed kami mag-asawa ng 4 eh. O yun. Meron pa ba dyan, mag-anak namin, O yun. ni Mrs. Isa lang. Tapos, nag-anak, 17. Yung 17, nag-apo naman, 12, 15, 10 ano. Yan ang Pero malawak walang ang problema karanasan. walang problema sa poverty, walang problema sa health, walang problema sa schooling. Okay. Maganda ang pamumuhay nila. O sige, susunod po. Tanong naman sa panig na ito, para sa kabilang panig. Panel. And my question is, there is coercion in the bill because as a doctor, I'm forced to do something against my will. Which is? Which is to ligate, sterilize, and refer. But there is a punitive clause there which includes, meron po, I read the amended one, that there is still a punitive clause that I will be imprisoned. Hindi pa na-amend, kaya dapat hindi natin pag-usapan yung amendment eh. Under interpellation and scam. Ano ang masasabi niyo doon sa clause na yun na nagpabibigay parusa sa mga hindi sumusunod sa RH Bill? Doon po sa sinasabi ni Ma'am na coercion, dito Section 28 Prohibited Acts, letter A, number 3. Number 3. Refusal to extend healthcare services and information on account of the person's marital status, gender, sexual orientation, age, religion, personal circumstances, or nature of work, provided that the conscientious objection of a health service provider based on his ethical and religious beliefs shall be respected. However, so walang coercion doon. Siguro sa pagkakataon nito, baka nais niyo pong magtanong, Dr. Claudio. However, the conscientious objector shall immediately refer the person. Simple such thing. You refer to somebody who can do it. That is not, you're not coerced. It's the element of coercion. Yun ang sinasabi nila. May elemento daw ng pagpipilit sa RH Bill. Maaaring sagutin sa pamamagitan ng isang tanong mula kay Dr. Claudio. Sa ilalim po ng kalakaran ng etika ng mga doktor, napakalinaw po na yung provision ng bill na ganyan na sinasabi na kahit ang doktor ay may conscientious objection sa isang bagay, hindi niya pwedeng ipagkait. Etika po namin yan eh. Hindi niya pwedeng ipagkait sa tao yung serbisyo. Kung sa kanyang konsyensya hindi niya pwedeng ibigay, dapat talaga ipasa niya sa ibang tao. Ang tanong ko po, kapag may conflict, ang ethical and moral principles ng profesyon ko, ng ibang simbahan, sa loob ng sarili niyong simbahan, kasi meron kaming Catholics for RH dito at ang polls ay nagpapakita ng karamihan ng Katoliko are for the RH bill. Ano ang ethical na, ano ang dahilan, ito hindi ko maintindihan, Father, kung bakit ang konsyensya ng iilan, ng isang grupo, ng isang simbahan, ay kailangan kong manaig sa malayang pagpili ng bawat isa. Hindi naman kayo mapipilitan sa ilalim ng Sa conscientious objection po, ang basic principle po dun ay the moment mag-invoke ng conscientious objection ng isang professional, mediko ano pa man, dun yun matatapos sa pag-object niya. He or she will not be forced to refer it. Otherwise, useless ang conscientious objection. So, yun po ang
Sa Europe po at sa Amerika, ang mga may consensus objection na provision ng mga batas, including abortion, they are not required to refer it. Hanggang doon lang yung sa kanila, otherwise useless ang consensus objection. Ikalawa po, no? Ikalawa po, yung tanong tungkol sa, precisely po, bakit kailangan ng RH bill? Ang nag-i-impose dito ang gobyerno sa inyo. Ang sabi natin, individual lang dapat magdesisyon. Kayo pong tatay at nanay ang magdesisyon. Kahit po ang simbahan, kinikilala ang kalayaan ninyo. Kayo magdidesisyon sa huli-huli. Pero iba, kapag sinabatas ito, gobyerno ang magdidikta sa inyo. Okay. Kung anong dapat. Sino magtatanong? Alright. At tatanungin natin muli ang ating undecided group. Sino nga ba talaga ang dapat magdikta sa usaping reproductive health? Press 1 kung ang sagot ninyo ay gobyerno. Press 2 para sa simbahan. At press 3 kung ang sagot ninyo ay ang individual. At ito ang kanilang naging kasagutan. Alright, that's para sa gobyerno, 14%. Para sa simbahan, 48%. At para sa individual naman, 38%. Magbe-break muna tayo. Alam ka, kapatid. Hindi na uso ignorante. Pare, matuto na sa mainit na debate. Mare, tapos makinig. Tapos Okay, nagbabalik po ang News 5 Debates at bago tayo magpatuloy sa ating balitaktakan, nais po namin malaman muna sa aming mga undecided kung saan na po ba sila kumikiling. At unahin po natin si Regine Tolentino. Regine, saan ka na ngayon pumapanig sa puntong ito? Originally, talagang ako more on but I'm really enlightened by both sides because I really feel that what you resist persists, diba? So the more you fight na don't have sex, don't have pagbawalan mga bagay or masarin yung i-push yung mga education stuff like that, parang mas nagiging curious yung kabataan or mas nagiging hindi naman promiscuous, mas nagiging parang confusing tao kung ano nga ba, diba? Parang you get lost. So parang ako ngayon, I'm not so sure, but there are a lot of great points that are brought up, especially when it comes to yung contraceptives and things like sex education. So baka mamaya may decision na ako. So talagang excited na ako marinig both sides. Abangan natin kung magbabago pa ang iyong pananaw. Alright, at ngayon, ituloy natin ang ating diskusyon sa ating mga panelista ukol sa reproductive health. Ang tanong ngayon ay, makabubuti ba talaga ang RH law para sa mga kababaihan at sa mga mahihirap na pamilya? Yes. At simulan natin ang ating diskusyon sa ating mga panelists. Imam. Imam Bashir. Yes, sa aming kamusliman, ang kababaihan ay hindi masyado nahihirapan dyan sa paghahanap. Kaya ang daming nanganganak sa amin ng 17, 15, 15, 12. When it comes to medical, sabi natin, bihira lang kami pupunta sa mga doktor, mga kasi talagang nananalig kami sa taas na talagang meron dyan na nakabantay sa iyo at tumutulong sa iyo. Okay. So, wala kaming ganong problema kamusliman tungkol naman sa medical. Okay. So, walang pangangailangan sa RH bill. Sa buong bansa, pinakamakita natin na poverty, very obvious dito sa Manila. Metro Manila. Sa mga squatter area, yun lang ang titingnan mo. Mismo po yun na ginagamit na mukha para isulong ang panukalang batas na ito Yung mga mahirap nating nasa squatters area. Ang solusyon po ba natin dito sa mga squatters na narito sa Maynila ay bigyan sila ng condom at pills para wag dumami? O ang ultimate solution po natin dyan sa kahirapan nila ay bigyan sila ng hanap buhay, ibalik sila sa probinsya. Kasi po yung ang suliranin po natin na hindi overpopulation. Ang suliranin po natin nakakonsentrate ang mga population natin sa mga urban centers sa pag-aakala ng ating mga mamamayan na nandoon ang hanap buhay, na wala naman. So sana po ang pakiusap natin, sa halip na isulong ang isang panukalang batas tulad ng reproductive health, ibigay natin sa mamamayan ang kailangan nila.
edukasyon, hanap buhay, at sa mga kababaihan nating nagdadalang tao lalo't higit, ang proper medical care sa kanilang pagbubuntis at pagdadalang tao. Yes. Ang katotohanan po, yung mga datos natin, ang sinasabi, ay halos 65% ng ating mga kababaihan ayaw nang magkaroon ng additional na anak. Yun po ay sinasabi ng National Demographic and Health Survey dahil ang sinasabi rin nila masyado ng marami yung mga anak nila. Yeah. Ang datos din po ang nagsasabi na 54% ng mga nanganganak sa ngayon ay sa bahay po nanganganak. Samantalang, ang mga nanganganak po na mayayaman sa ospital ay mahigit na 20%. Ano po yung ibig sabihin nito? Yung iba't ibang serbisyo po ng reproductive health bill ang siyang magbibigay tulong sa mga kababaihang mahihirap. At Father Melvin, gusto ko lang pong sabihin, wala pong isang batas na makasasagot sa kahirapan. Okay. Sinasabi po natin, ang reproductive health bill sasagot sa mahihirap doon sa kanilang RH-related na mga concern. Okay. Sagot po sa kabila. Yes. Sasagutin ko lang yung sinabi ni Ken. Alam nyo, yung lahat ng magagandang provision dun sa RH, existing programs po yan ng gobyerno na hindi nila pinondohan ng maayos. Hindi po kailangan ng bagong RH bill para bigyan ng pondo yung mga serbisyong yon. Existing po yan lahat eh. Inihalo po nila ang heart and soul ng RH bill ay yung contraception, yung sex education. Yan po yung tunay na hangarin ng RH bill. Okay. Ipasok ang kulturang makakanluran na yung katulad ng mga anak natin, no? Yung mga anak natin na tipong, Nay, aalis na po ako. Saan ka pupunta? Meron po akong date. O mag-ingat ka. Okay lang po, may dala, uminom na po ako ng pills kanina. Ganyan. Muli, boboto ang ating mga undecided sa issue ng reproductive health. Ito ang tanong, makabubuti ba ito sa mga kababaihan at sa mga mahihirap? Press 1 kung ang sagot nyo ay oo. Press 2 kung ang sagot ay hindi. At ang ating naging resulta, 25% ang nagsabing makabubuti ito, samantalang 75% ang nagsabing hindi ito makabubuti sa mga kababaihan at sa mga mahihirap. Sa pagbabalik ng News 5 Debates, hamon sa pagbabago ang huling hirit ng ating mga panelista at ilan, kaya ang pabor at kukontra sa RH Bill. Kapatid, hindi na uso ang ignorante, pare. Mabuto na sa mainit na debate, pare. Tapos makinig, tapos magmasid. Dapat na. Nagbabalik po ang ating debate patungkol sa RH Bill at bago po tayo tuluyang magpaalam, pakinggan po natin ang mga panghuling pahayag ng ating mga panelists. Simulan po natin kay Bishop Iniguez. Kaugnay ng RH Bill, nais ko lamang banggitin na ang simbahan at tayo ay tunay na nababagabag dito sa kahirapan na nararanasan ng ating bansa. Kaugnay nitong mga babae rin at yung mga lumalabas sa ating bansa. Ngunit, pangalawa, amin ding aalam na tayo ay pro-life. No? Na nais nating ipagsanggalang din ang buhay mula sa simula nito na ito ay ang fertilization. At pangatlo, naniniwala tayo na ang responsible and natural regulation of birth to natural family planning, yan ang plano na may kapal at yan ang dapat nating itaguyod. Alright, maraming Okay. salamat, Bishop Iniguez. Ngayon naman si Bishop Rodrigo Tano ng Philippine Association of Bible and Theological Schools. We are all Filipinos. We have our constitution which is democratic and respects the right of every Filipino. Ang ating constitution also ay merong provision doon, separation of church and state. I refer to the non-establishment of one religion. Maraming salamat po, Bishop Tano. At sa panig naman ng mga anti-RH bill at kumakatawan sa mga Muslim, si Imam Bashir para sa Imam Council of the Philippines. Pauling salita po, address to sa kabila at saka itong mga undecided pa. Na nabanggit ko kanina yung natatakot kayo sa poverty
ay huwag kayong matakot dahil pananagutan niya ng sa taas. Kaya tayo nilikha niya dahil meron talagang nakahalak. At ang sinabi dito, yung sa verse, nabanggit ko kanina, verse 17, chapter 17, verse 31, na yung may budget talaga sa iyo at sa iyong anak. Meron namang verse, I should say, chapter 11, verse 6, na ang sinabi dito na lahat ng kanyang nilikha ay meron siyang budget. Sa aming mga Muslim, ay wala kaming problema sa poverty dahil kami ay nagtutulungan. Hindi lang kapatid namin tinutulungan, kundi pati yung mga non-Muslim ay tinutulungan namin. Subukan ninyo ako. Kung magka-problema kayo, pupunta kayo sa amin. Tutulungan. Okay. Ngayon naman, sa Pro-RH, Pastor Ray Season ng Knox United Methodist. Hindi po ibig sabihin na dahil tayo ay pro-RH bill, tayo ay pro-abortion. Dahil ako ay anti-abortion din. At kagaya ng sabi nung kahit nag-fail yung contraceptive, kung may anak ka, hindi mo ilalaglag. No? You will accept that as a gift of God. Ngayon, ang RH bill ay hindi lang tungkol sa contraceptives, kundi tungkol sa education, sa maternal, newborn, and child health services. According to statistics, ang ARMM ang may highest maternal deaths. Ang Forbes Strike ang pinakamababa ang maternal deaths. Saka po ang SWS and Pulse Asia surveys, 7 out of 10 Filipinos and the majority of those who were taken were Catholics are pro-RH bill. Alright. Maraming salamat po. At ngayon naman, pakinggan natin ang huling pahayag ni Reverend Father Melvin Castro. Una tigit po sa lahat, ang moralidad hindi sinesurvey, hindi pinagbobotohan. Ang kalooban at batas ng Diyos sinusunod natin. Ikalawa po, separation of church and state. Yun nga po ang pinupuntirya ng RH bill na ito Pinupuntir niya ang pananampalatayang Katoliko. Sisirain niya yung pananampalataya na yon. Hindi nga siya nag-i-establish, pero nagdi-destroy siya ng isang pananampalataya. Ikatlo po, ang amin pong pakiusap sa ating sambayan ng Pilipino, hindi ito ang sagot sa problema ng 11 maternal deaths every day. Bigyan sila ng healthcare sa kanilang pagbubuntis at pagdadalang tao. Kahit walang RH bill, dapat ginagawa na ito ng gobyerno noon pa man. At panghuli po, pakiusap po natin sa ating mga kapwa Kristiyano na leader, balikan po natin yung noon at pumorward tayo. Magkaisa tayo, tutulan natin ang contraceptive. At kayo naman, si Reverend Father Henry Anyola, na Canon of the National Cathedral, Iglesia Filipina Independiente. Ito po ang aking panghuling panalita na kong ipaabot doon sa panelist, mga narito ngayon, at sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito. Nauna, ang aming simbahan ay batid at nag-aalala sa nangyaring mga kahirapan, paglubo ng populasyon, at ano pang mga sakit na lumalaganap dahil sa ganitong kulang sa pagpaplano. Ngayon po, ang simbahan ay sumusuporta na may pasa ang RH bill upang maproteksyonan ang mga nanay, ang mga ina, ang mga pamilya, mga anak, maging maganda ang kanilang kinabukasan mentally, emotionally, at spiritually. At para sa national development, at of course, sumusuportang simbahan namin dahil naniniwala na itong contraceptives ay hindi kasalanan. Kami lamang ay against sa abortion. At sa RH bill, walang abortion po doon. Kaya po, nais kong ipaabot sa lahat na bigyan ng freedom ang mga mag-asawa to choose which is agreeable to their health. Yun lang po. Kaya kung gusto nating ma-reduce ang ating kahirapan, suportahan ang RH bill. Sige po. Manggugulo sana ako, mambabasa ako ng Section 10 at Section 18. Nako, yung first sentence na yun, bali na. Ito ang aming huling tanong para sa undecided group. Pabor ka ba sa RH bill? Oo o hindi? Pabor ka ba sa RH bill? Oo Kailangan o nyo hindi? nang magdesisyon. Panahon na para sa inyong pasya. Pabor ka ba sa RH bill? Oo o hindi? At ito na po ang huling tanong.
At ito ang resulta. 100%. That means, Regine, ikaw ay bumoto laban sa RH Bill. Pakipaliwanag ang inyong desisyon. Actually, yung pagboto namin, I think I speak in behalf of everybody here, hindi ibig pong sabihin, totally against kami. May mga konting mga loopholes pa rin kasi, kaya hindi namin pwedeng buong loob namin sasabihin na talagang botong-boto kami sa RH Bill. Everybody has good intentions about the value of life. It's about education. So I believe the education not necessarily has to come from the church or from the school. Dapat galing sa magulang. So, para sa akin po. Maraming salamat. Okay. Sana ay pag-usapan nyo ni Lander ang iyong naging desisyon at huwag nyo sanang pag-awayan. At muli po, nais namin pasalamatan ang lahat ng mga nakilahok sa ating debate ngayong gabi. Ang iba't ibang mga concerned groups. At higit po sa lahat, sa inyo po, aming mga kapatid, laging tandaan, dapat pong makinig, makialam, huwag maging mangmang. Ako po, si Lucy Cruz Valdez. At ako po si Atty. Dong Puro. Hanggang sa muli po. Ito ang News 5 Debate. Hamon sa pagbabago. Huwag lang manood. Huwag lang bumangat. Habang nakaisip, tapos makinig, tapos magmasid. Tapos makialam ka, kapatid. Hindi na uso ang ignorante. Pare, matuto na sa mainit na debate. Mare, tapos makinig,